Good evening po, brothers and sisters. Ako po si Lorena Moring, and before start ko po yung aking gospel sharing, let me start by an opening prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, as we listen to your holy word, open our hearts and minds. Help us to understand your truth, to believe more deeply, and to encounter your Son, Jesus. May your Spirit guide us and remove all fear so we may receive your message with joy. Amen. So, mayroon po lang ako sa gospel na tatlong reflections na dapat ko pong sasagutin na katanungan about the gospel. I ask myself, do I run to Jesus with both my fears and joys? Do I truly believe He is alive and present in my life? Am I willing to share my faith even if others doubt? Ang naiisip ko pong i-share ko dito, yung experience ko po sa discipleship, yung pag-invite sa Holy Mass. Kasi dito po, na-stop na po yung rosary group namin. And then, nung na-stop po yun, nalungkot po ako. Siyempre, kasi parang, aside from, nagko-choir po ako Sabado-Linggo, choir po ako Sabado ng hapon, tapos Linggo umaga. Nasanay po kami na may rosary kami every week. Pero dahil nga na-stop po yun, tapos sabi ko, nako, galaw ito ng kalaban. So, ang ginawa ko po, lagi po akong nagre-reflection, nag-a-ask kay Jesus kung anong dapat kong gawin. Kasi parang hindi po ako mapakali. Kasi biro nyo yun, rosary, na-stop. Parang may mali. Pero, ganun po talaga. Siguro, hindi natin papaliwanag kung saan tayo, kung anong plano ni Lord sa atin. Pero yung pong nagtainting po ako nagdadasal, bigla po akong, I know everything happens kasi pinagdadasal ko po. Nag-aas po ako. Kaya alam ko pong guide po ito ng ating, ni Jesus, ng banal na Espiritu. Kasi ang bigla ko pong naisip, dahil lagi po akong nalulungkot dahil hindi po katulad dyan sa atin na marami pong nagsisimba. Dito po, konti na lang po talaga ang nagsisimba. Kasi ang daming iba-ibang religion po dito sa Amerika. So, ang naisip ko po gawin, kung nakikita ko bakit ang tatapang ng mga Mormons, di ba? Bakit tayo hindi natin magawa yun as Catholic na maging kasing tapang nila? Yung relihiyon po natin ang talagang religion na iniwan ni Jesus, na babalikan niya itong ating Catholic Church, Catholic faith. Babalik siya dito. And naniniwala po tayo na ang halaga ng banal na misa, Jesus is really, nasa Mass po talaga si Jesus sa Holy Mass, and He is in the Eucharist. So bakit ko hindi maging katulad nilang courageous kung naniniwala ako sa banal na spirit, sa banal na misa na nandun ang ating Panginoon, andun ang ating Diyos. And then, of course, darating ang kalaban. So, i-feed ka niya ng kung ano-ano pong negativity, na matakot ka, saan ka pupunta? Unang-una, sinong kakatukin mo, saan ka pupunta? Busy ka. Unang-unang kalaban ko, busy ka, may pamilya ka. Anong gagawin ko? Saan ako magsisimula? And then, I will pray again, and then, the Holy Spirit will come again. O, gumawa ka ng letter. Kasi, syempre, mga Amerikano yung kakatukin mo. So, what I just need is, pagkatok ko, ayoko magsasalita. Hindi ako katulad yung pang Mormons. Mapapalaban ako sa English. And then, sabi ko, no, all of it, put it in a piece of paper. Kaya, gumawa po ako, katulad nito, ng invitation.
Kita niyo yung Holy Eucharist, nilagay ko po dyan. Sa sentro talaga, para makita nila, it's a Catholic Church. See? Kailangan, lagi po tating ipagyabang. Hindi may pagmalaki, pasensya na po yung word. Kasi yun ang paniwala natin eh. Jesus is within our church. So, ito po is invitation lang. Talagang purely, ay wala akong pong balak makipagdebate. I just want them to invite ang oras ng misa, saan ang church, tapos if they have question, they can ask our parish priest, who's gentle and compassionate in spirit, and then ito po yung konting explanation ng Holy Mass and the Eucharist, na we believe that in the Eucharist we receive the real presence of Jesus Christ. It is a quiet miracle hidden in plain sight, and it changes us. Whether you're carrying burdens, seeking clarity, or longing for peace, we trust that God will be at work often, silently, but powerfully behind the scenes. So, yun lang po. You may not come home the same, and we truly believe you won't leave empty. We experience this grace ourselves, and we will be honored to share that some experience with you. Walang pamimilit. Tapos, ito po yung location, email, if they have question, if meron pong may sakit, you can contact. We are happy to pray for your sickness, and please contact this person. And ganun lang po. Invitation, simple invitation. Walang pamimilit. So, ito po naisip ko. Pagkakatok po ako, yun nga po ang struggle ko muna. Nung uumpisahan ko to, nagsimula po ako yung aatakihin ka talaga ng takot. Kasi, unang-una, saan ka pupunta? Nakakahiya, ganyan. Tapos, pangalawa po, yung ang dami ko, busy ako. Tapos, dami kong gagawin. Pero mamimitawi po lagi ang pagmamahal mo kay Lord eh. Kung anong sa isip ko, it's not enough. It's not enough na ako lang yung pupunta sa simbahan. Kailangan maraming kapatid, kung talaga mahal mo si Lord, lead them to Jesus. Tapos, yun po naisip ko. So, I started with 20 pieces. What I did is, what I did is I started with 20 pieces. I print it out. Tapos, pagsakay ko po sa kotse, napagtagumpayan ko na yung paghihirap bago umalis sa bahay. Kasi, ang daming kalat. Talagang clinose ko yung isip ko. Kasi Sabado-Linggo lang yung time ko maglinis eh. Dahil sa trabaho ko, ganyan, mag-organize. And then, I'm so blessed na naintindihan, supportive yung mga pamilya ko sa gawaing simbahan. So, wala po akong problema dun. And then, yun, pag alis ko po, meron din po akong prayer na sinasabi. Nasa church ako kasi wala po akong alam kung saan ako pupunta. And, ang sinasabi ko, may this invitation carry more than words. May it carry your grace, Lord. Even if I never see the fruit, I trust that you are working behind every door sa bahay na yan. And then I will bless the papers with the holy water. Tsaka mag-pray na po ako kung saan ako dadalin ng aking pagmamaneho. Minsan, I need to stop there. Diyan ba, Lord? Gusto mo akong mag-stop dyan? Yun ba, para po ako. So, I started with 20 letters. And then, pagkatok ko po, may mga nakasimangot kasi akala nagbebenta ako. Pero once na nakita ko nila, ibibigay ko lang yung no words. I just want to give this to you. Ganyan ako. Tapos, pag binasa nila, dun lang makikita mo yung biglang-biglang nag-aaliwalas yung mukha po nila. Kasi nakita nila na I'm just inviting them. Wala akong binibenta sa kanila o I'm not being pushy. And then some of them, pahabulin pa ako para sabihin, thank you for doing this. Mag-ingat ka, ganyan. It's raining, it's cold. Yung papalakalaban mo, yung weather po, napakalamig. Minsan snow, windy. Pag summer, napakainit naman. Minsan maulan. But kapag disciples ka ni Lord, 'di ba? Kahit ano susuungin mo. So, yun, nag-start po ako sa 20 pieces and marami po akong na-encounter. Minsan mawawalan ka talaga ng lakas ng loob eh.
Do'n ka titirahin po ng kalaban. And then ang naiisip ko po si Mama Mary. Habang naglalakad po ako, nagro-rosary ako, ta's naisip ko po yung hirap ni Mama Mary, 'di ba nung kumakatok siya sa mga bahay, maraming rejection din, dala-dala niya si Jesus. Ta's sabi ko, wala ako sa kalingkingan ng hirap ni Mama Mary, and I offer that, yung ano, yung hirap kay Mama Mary din. Tapos po, ang ano ko doon is, may mga nakakatok po ako na pinto. Minsan yung kapag nanghihinaan ako, meron ba akong napapala dito? Minsan gaganunin ka po nung kalaban eh. Pero pag may kinatok ako, minsan may nakatok ako, mugtong-mugto yung mata, umiiyak po. Alam kong may problema. And then ni-receive niya lang, pagkatok ko, ni-receive niya lang yung letter. And then sabi ko, God bless you, goodbye. And then sa isip ko, Lord, I know, kahit na I did not say anything, once they touch the paper with the holy water, sabi ko, with the prayers, alam ko you remain with that. And yun pa ako, pag kumakatok po ako, isang katok lang kasi bawal po talaga. Ayokong maging very private ang mga puti. Isang katok lang and then I will step backward. And then I will pray. Pagkakatok ko po, I will pray. My prayers is always bawat door. Lord, cover this home with your most precious blood and your most Holy Spirit. Each and every corner of this home with your most precious blood and your most Holy Spirit. Let your love, peace, and healing remain in this home. This I pray in Jesus' name and through the power of the Holy Spirit and through Mama Mary and all the angels and saints. Tapos yun po, kung buksan nila o hindi, ang nakakaano sa sobrang dami ko na napupuntahan, tsaka nag-start pa ako last year. Iniipit ko na lang, napag-aralan ko na pag windy, nagdadala na rin ako ng tape, iniipit ko sa door nila. Iniipit ko ito sa door nila na invitation. So walang kawala. Walang kawala ang kalaban. Nagpagdasal mo, kahit di nila binuksan, na ipagdasal mo yung bahay, again, you are really, hindi ko makikita kung ano yung fruit eh. 'Di ba? Kung ano yung, ano ba to yung outcome po. Kasi hindi ko maalam kung may naimbita ako o hindi. Pero sa isip ko, it's not my job anymore. It's the Holy Spirit and it's Jesus' job. At least I planted it and I prayed for that home. And it's the job of the Holy Spirit na matouch sila. So, yun lang po, kailangan talagang lumabas ako sa comfort zone ko eh. Yun ang gusto ni Lord sa bawat isa sa atin. Kailangan mo lang na isang hakbang from out of your comfort zone. Ayoko po talaga, ang dami kong gagawin, pagod ako. And ang kalaban din doon, yung nahihiya ako. Hindi mo alam kung sino susuungin mo. Meron dito kumatok, naglilinis, tagalinis ng bahay, binarel. Andyan yung mamaya makatok mo, mga rapists. You don't know. But, again, bakit po ako matatakot? Jesus is with me. The one who created me, the one who created the world, is with me. So sabi ko, hindi ako dapat matakot. And I'm working. Tsaka yun po, naisip ko, dami kong gagawin. Sa isip ko, sino ba ang pinaglilingkuran ko? I'm working with Jesus. Yung kumpanya ni Jesus. He is the King of Kings. So, dapat pa ako maging proud. I am Jesus' worker. I am God's worker. Kung proud ako na empleyado ako dati ng ABS. Wow. Ng Apple, Intel. Why I can't be proud na empleyado ako ni Lord? And this is a work from trabaho ko kay Lord. Dapat mas maging ma-proud ako kasi He is the King of Kings. He's the He created this world. You know, He created Intel, He created Apple. Yun ang boss ko. So, sabi kong ganon, why would I work for Sabado, Linggo, pwedeng magtrabaho ko sa trabaho ko, pero hindi. Mas mahalaga ang trabaho mo kay Lord. Yun ang lagi ko pong iniisip. And then, lagi ko pong, ang sinasabi ko nga ho, ang kalaban minsan, talagang, yan eh, talagang titirahin ka po nila eh, sa isip, di ba?
Minsan, ang nag-umpisa akong 20 pero minsan after I think nag-start po ako nung nag-start ako last year, 20 pieces lang. And then now na ginaganahan po ko sa Holy Spirit, alam kong nararamdaman ko, sabi ko, "Ay pagbalik ko gagawin ko ng 50." So when I come back 'pag Sabado, tuwing Sabado ko po ginagawa, kung hindi Sabado, Linggo, pero most of the time Sabado po. Pero kung talagang busy po ako, may laro si Auring o kaya talagang merong hindi maiwasang pupuntahan, hindi po ako nakakapunta ng Sabado, Linggo, pupunta ako. Pero kung talagang walang week na yun, the other week. And I know God understand us. And then pero hindi ko po pinagpapalit si Lord sa dami ng trabaho, no. I prioritize Him. As I said, employed ako kay Lord, hindi sa gawain dito sa bahay, hindi sa gawain ko sa trabaho ko. Kasi 1 oras lang po yun, eh. 1 oras lang hinihiling sa'kin ni Lord, 50-50. Dati 20 papers, ngayon 50 pieces lang, eh, bakit hindi ko po ipamigay? So, um, nag nagbibigay po ako 50 pieces na papers 'pag usually 1 hour po yun. So, minsan ang atake po sa'kin, yun nga, meron ka ba napapala, gaganyan po, naimbita mo nga hindi nga binasa, minsan talagang sa harap ko itatapon nila sa basura, makikita mo. But dati naapektuhan ako, ngayon hindi na. Kasi sa isip ko, kahit itapon mo yan, you touches it. Na-bless ka nung holy water. You are blessed and your family will be blessed. Sa isip ko. Nilalabanan ko yung mga puti. Sa isip ko lang po yan, kahit itapon mo yan. You are being blessed because you touch it. You touch the holy water. And then, yun po, sabi ko, naku, minsan, babalik na naman po ako dito. Kasi, yung subdivision, kulang yung papel ko. Naku, sabi ko, may picture ako, babalik ako, tatandaan ko kung saan ako nag-stop. So, the next week, babalikan ko po yun. And minsan kapag nawawalan po ako, yun nga, inaatake ako, may napapala ka ba? Wala ka naman napapala dyan, kalokohan lang yan. And then, alam niyo po, ilang beses nangyari sa akin to, 3 times. Kapag hinto ko po, naku Lord, sabi ko, babalik na naman ako dito next week, ito na naman ang pupuntahan ko. Pero sa isip ko, well, ito na lang pala ang end nung subdivision. 50 houses, 50 yung papel ko. Tapos dun parang ipapakita sa akin ni Lord, sasabihin sa akin ng Holy Spirit na, well, I go before you. Alam kong 50 yung bahay na pupuntahan mo. So 50 nga yung permit mo. 50 lang yung bahay na pupuntahan mo. You don't need to come back because that's the end of the subdivision. 50. Imagine nyo yun, sister. Parang you don't need to worry. Next week, ibang mapupunta mo kasi natapos mo yung lugar na yan. It's all 50. Don't worry, Lorena. Kasi minsan ko, naku Lord, meron pang 2 natitira. Babalik na naman ako dito kasi I feel bad na hindi ko sila nabigyan. So, I need to come back. 3 beses po nangyari sa akin na, you don't need to come back because naubos yung 50 and that's the end of the subdivision. 50 houses. Madalas po ganun. Kaya alam kong, really, Jesus is with me because He go before me. He counted the place that I will go to that day bago ko pumunta. Kaya 50 lang, you don't need to come back. So minsan natatawa po ako. Sabi ko, oh my God, thank you Lord. You are really with me. Binavalidate mo that I'm not walking alone. That this is not in vain. Yeah, malamig, it's snowing, it's windy, or it's so hot. Kasi iba-iba, kasi 1 year ko na po ito ginagawa. But you are with me. Pinaparamdam po sa akin ni Lord. And tapos meron ako nakatukan na kasama rin pala namin sa church, and now she wants to join me. 2 kami minsan na sumasabay pag wala ho siyang ginagawa. Sabado, she joined me, 2 na kami ngayon. And marami po ako, kaya ang ko po, I think ito po yung naisip ko na, kasi nga, nung si Magdalena, she just did not keep it for herself. So she spread the news that Jesus, my Lord, is resurrected. Ganon din po ba ako? Ganon din po ba tayo? Do we really believe na He is Lord and He resurrected? Kung hindi natin isi-share, mahal ba
talaga natin si Lord. Kung mahal natin siya, bakit di natin i-share sa iba? So they can experience the same, that truly in Holy Mass and in the Eucharist, our Lord Jesus is really there, alive, truly alive, and He will give you resurrection too. Whatever we have in our life na mga struggles natin, fears, sicknesses, we have a victorious God na pagtagumpayan niya yung death, and we can be victorious in our own death, in our own struggles, fears. And are we willing to share that faith to others? Paano kung hindi tayo kumikilos? Kung itatago lang natin? Katulad nung mga nasa posisyon, di ba, tinago nila ang nagpasinungaling sila na ayaw nilang ipagsabi na Jesus is alive. Ganon din ba ako? Yun ang question na dapat tanungin natin. Ganon din ba ako? Itatago ko? Sa dami ng biyayang binibigay niya sa akin, sa dami ng proteksyon ng pamilya ko, sa dami ng healing, yung mga hindi mo minsan alam na biyayang binigay niya, tapos eto, itatago mo. You will not proclaim the good news. So, ayun po yung naisip kong i-share, and I hope na meron po rin po kayong napulot sa sinare ko. Pasensya na ako lumagpas sa oras, but I have to close my sharing sa closing prayer din po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, thank you for speaking to us through your word. Help us to carry your truth in our hearts and live it in our daily lives. Give us courage to share the good news and trust in you always. May your peace and joy remain with us. Amen. Again, sana po huwag po tayong mapanghinaan ng loob na i-share ang good news. Katulad ko, yung mga kinakatok ko na bahay, you don't know what's in the house. Malalaking bahay, may nakakatok nga po ako, malalaking bahay. Pagbukas niya, mugtong-mugto yung mata niya. And then, I will just give the paper. I did not say anything. I will just say goodbye and God bless you. I just want to give this. And I know and I believe the moment that she touches the papers, she is blessed. I don't know what kind of healing she needs. I know she is healed because I prayed before she opened the door. I prayed already at the door. And I prayed before sa kotse pa lang, pray over ko na yung letter, and then binasbasan ko pa ng holy water. So I believe na miracles happen every time you spread the good news, every time you pray for them. And I hope you guys do the same. Yun nga, lalo ngayon ang daming mental illness, depression, financial difficulties, everything's going on sa bawat bahay. Hindi natin alam, bawat pamilya. Yun laging iniisip ko, we don't know what's going on behind that house, behind that door. So please pray, please go out and pray for them. Pray for one another. And I hope na nabigyan ko kayo ng mabuting insight. And I miss you all. I wish I could be there. I really miss you all. Nakakaiyak. I love you all, brothers and sisters. I wish na we can be together again. I know in my heart, one day I will be with you again. I miss you all, brothers and sisters. God bless you all. I hope you are inspired also. Thank you. I love you. Bye-bye.